Sa gitna ng amoy ng antiseptiko at ang nakabibinging katahimikan ng pribadong klinika, dahan-dahan kong inayos ang laylayan ng puting kumot ni Baby Luna. Napakaganda ng aking anak habang mahimbing na natutulog. Tila walang kamalay-malay sa mundong puno ng dumi. Sa tabi ko, nakaupo si Clara, ang aking hipag. Nakunway abala sa pag-aayos ng aking diaper bag, habang panay ang reklamo tungkol sa init ng panahon. Binigyan ko siya ng isang bagong biling designer watch bilang pasasalamat sa pagsama sa akin sa check-up na ito. Isang kilos ng pagpapahalaga na akala ko ay nararapat para sa isang pamilya. Eksaktong sa sandaling, inabot ko ang kanyang kamay para isuot ang relo. Tumunog ang kanyang telepono na nasa loob ng bag. Hindi sinasadyang napindot ni Clara ang speakerphone sa kanyang pagmamadali. Isang boses ng lalaki, magaspang at puno ng banta, ang bumasag sa hangin. Clara, nasaan na ang bata? Nakapila na ang buyer. Siguraduhin mong malinis ang pagkuha ngayong hapon, kundi patay tayong lahat sa utang mo. Huwag mo sabihing nag-aalinlangan ka pa dahil lang sa ate mong tanga. Tumigil ang mundo. Ang tibok ng puso ko ay tila naging isang mabigat na martilyo na humahampas sa aking dibdib. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa. Ang kamay ni Clara ay nanginig. Mabilis niyang pinatay ang tawag at pilit na tumawa. Isang tunog na parang basag na bubog. Ate, pasensya ka na. Mga makulit na kolektor lang yan sa maling numero. Alam mo naman ang panahon leon kung sino-sino ang nanggugulo, sabi ni Clara habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Hinawakan ang aking balikat ng napakahigpit. Isang kilos na dati ay akala ko ay pag-aalaga, ngunit ngayon ay naramdaman ko bilang isang paggapos. Ate, kailangan nating lumabas agad pagkatapos nito. May kailangan akong kunin sa pharmacy. Iwan mo muna sa akin si Baby Luna. Mabilis lang ako. Ramdam ko ang pagsakal ng sitwasyon. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang yabag ng mga nurse na tila nagmamadali at ang boses ng aking biyenan sa kabilang linya ng teleponya ni Clara na kanina pa pala naghihintay ng balita kung nakuha na ang bata. Ang lahat ay tila isang malaking bitag na dahan-dahang nagsasara sa akin. Nararamdaman ko ang bawat butil ng pawis ni Clara na tila nanunuot sa aking balat. Ang kanyang hininga na amoy kape at kasinungalingan. Sa loob ng 3 segundo, ang lahat ng aking sakripisyo ay dumaan sa aking isipan. Ang mga gabi na hindi ako natutulog para lang matulungan siya sa kanyang mga utang, ang mga pagkakataong pinagtanggol ko siya sa aking asawa, ang lahat ng perang ibinigay ko para sa kanyang marangyang buhay. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang transaksyon. Ang buhay ng aking anak kapalit ng kanyang kalayaan mula sa utang. Isang malamig na ningas ang sumiklab sa aking kalooban. Ang sakit na dapat sana ay magpapaayak sa akin ay biglang namuo at naging isang matigas na yelo. Tiningnan ko si Clara, hindi gamit ang mga mata ng isang biktima, kundi ang mga mata ng isang manganggaso. Pharmacy ba, Clara? Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, parang ibabaw ng lawa bago ang bagyo. Sige, ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Pero bago yan, hawakan mo muna itong relo. Gusto kong makita mo kung paano tumatakbo ang oras para sa mga taong walang utang na loob. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono sa bulsa ng aking coat habang nakatalikod siya. Hindi ako nanginginig. Sa ilalim ng mesa, mabilis kong tinipon ang lahat ng aking lakas at nagpadala ng isang mensahe kay Tito Ben. Isang pangungusap lang. Nagsimula na sila. Ihanda ang lahat ng gate. Huwag mong hayaang may makalabas. Nang humarap uli ako kay Clara, nakita ko ang isang estrangero na nakatayo sa may pintuan ng klinika. Isang lalaking naka-uniforme ng nurse, ngunit may mga matang masyadong matalim para sa ganong trabaho. Tumango ang lalaki kay Clara. Ang senyales ay naibigay na. Ate, akin na ang bata, baka mahuli tayo sa appointment. Sabi ni Clara. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa crib ni Baby Luna.
Ang kanyang boses ay puno ng peking tamis, isang lason na binalot sa asukal. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo sa pagitan nila ng aking anak. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay handa ng sumabog. Ngunit ang aking isip ay nananatiling malinaw at mapanganib. Ang isla na kilala nila, ang mapagbigay, ang mapagmahal, ang madaling lokohin, ay wala na. Ang tanging natitira ay isang inang handang sunugin ang mundo para protektahan ang kanyang anghel. Clara, tawag ko sa kanya. Sapat na para mapatigil ang kanyang kamay sa air. Numiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Sigurado ka bang handa ka na sa susunod na mangyayari? Dahil kapag hinawakan mo ang anak ko, sinisiguro ko sa'yo, wala nang balikan ito. Ang lalaking nasa pinto ay humakbang papasok. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumubunot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit at anumang sandali ay mapuputol. Nanatiling nakapako ang aking paningin sa lalaking nasa pinto. Ang kanyang postura ay hindi katulad ng isang nurse. Ang kanyang mga balikat ay masyadong matigas. At ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang pagkakataon para umatake. Sa tabi ko, lalong humigpit ang hawak ni Clara sa aking braso. Ate, huwag ka nang mag-inarte. Ibigay mo na sa kanya si Luna. Kailangan na niyang dalhin sa nursery para sa huling weigh-in. Ang pilit na utos ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagmamadali. Mumiti ako. Isang tuyot at mapanganib na ngiti. Nursery, Clara? Ang pagkakaalam ko, katatapos lang ng weigh-in ni Luna, 10 minuto na ang nakalilipas. Masyado ka namang masipag mag-asikaso ngayon. Ramdam ko ang pag-atras ni Clara. Nabigla sa talas ng aking sagot. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makapangatwiran. Sa isang mabilis at kalkuladong kilos, hinablot ko ang diaper bag at mahigpit na niyakap si Luna. Excuse me, sabi ko sa lalaking nasa pinto habang naglalakad ako ng dire-diretso patungo sa kanya. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta sa banyo para maghilamos. Clara, bantayan mo ang mga gamit natin dito. Huwag kang aalis. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Binangga ko ang balikat ng lalaki, isang matigas at malamig na banggaan na nagkumpirma sa aking hinala na may nakatagong armas sa ilalim ng kanyang suot. Naglakad ako sa hallway ng klinika na ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Alam kong nakasunod sila. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata sa aking likuran na parang mga patalim. Pagpasok ko sa loob ng restroom, agad kong nilock ang pinto. Inilapag ko si Luna sa baby station at mabilis na kinuha ang aking telepono. Tito Ben? Mahina, ngunit mariin kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Nasa St. Jude Clinic ako, room 302. May 2 suspect, isang babae at isang lalaking nagpapanggap na nurse. Clara is the facilitator. They are planning to take Luna now. Please, kailangan ko ang backup mo sa likod ng gusali. 10 minutes, Isla. Stay in a crowded area. Huwag kang lalabas ng banyo hanggat hindi mo naririnig ang signal ko. Ang maikli at seryosong sagot ni Tito Ben. Ang boses niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Si Tito Ben ang tanging tao na nakakita sa tunay na pagkatao ni Clara noon pa man. At siya rin ang nagturo sa akin na ang tiwala ay isang karanyaan na hindi dapat ibinibigay ng basta-basta. Narinig ko ang marahas na katok sa pinto. Ate, ano ba ang ginagawa mo dyan? Naghihintay na ang doktor. Buksan mo ito! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Sinundan ito ng mahihinang kalasgas sa pinto. Tila, sinusubok ang buksan ang lock gamit ang isang manipis na bagay. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang isla na iyakin at sunod-sunuran. Hinaplos ko ang aking wedding ring. Dahan-dahan itong inikot sa aking daliri hanggang sa maramdaman ko ang habdi nito. Ang habdi na nagsisilbing paalala
na ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa pamilyang ito ay naging isang malaking pagkakamali. Inayos ko ang aking buhok at hinarap ang pinto. Clara, tawag ko sa kanya mula sa loob. Ang boses ko ay kalmado at tila walang malay sa nangyayari. Sandali lang, inaayos ko lang ang diaper ni Luna. Sabihin mo sa nurse na yan na maghintay siya. O baka naman gusto niyang pumasok dito para tulungan ako? Tumigil ang katok. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, ngunit alam kong hindi sila umalis. Sa aking isipan, dahan-dahan kong binubuo ang bawat piraso ng puzzle. Kung kailangan ni Clara ng pera para sa utang, bakit si Luna ang kailangang magbayad? At sino ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin ito sa loob mismo ng isang sikat na klinika? Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Alam namin kung nasaan ang asawa mo, Ayla. Kung gusto mong makitang buhay si Mark, ibigay mo ang kailangan ni Clara ng walang ingay. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi dahil sa takot para kay Mark, kundi dahil sa katotohanang ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa sa inakala ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Mark, ang aking asawa na palaging nagtatanggol kay Clara. Mark, na palaging nagsasabi na, "Pamilya tayo, Aisla. Kailangang magtulungan." Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng banyo. Nakatayo doon si Clara. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay dilat sa galit. Sa likod niya, ang peking nurse ay nakahawak na sa kanyang baywang, handang bumunot. "Handa na ako, Clara," sabi ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Dalhin niyo na ako kung saan niyo gusto. Pero siguraduhin niyo lang na handa kayo sa sasalubong sa inyo sa labas." Eksaktong sa sandaling yun, ang tunog ng sirena ng ambulansya ay narinig sa labas. Ngunit hindi ito ordinaryong sirena. Ito ang ritmo na tanging kami lang ni Tito Ben ang nakakaalam. Ang signal ng pagsisimula ng aking pagbawi. Ang aming bahay na dati ay itinuturing kong santuwaryo ay tila naging isang entablado ng malaking kasinungalingan pagdating namin. Nadatnan namin sa salas ang aking mga biyenan na abalang nagkakape. Agad na sumabog ang drama ni Clara. Halos itumba niya ang kanyang sarili sa sofa habang sapo ang kanyang noo, tila pagod na pagod sa pag-aalaga sa akin at kay Luna. "Nate, buti na lang at nakauwi na kami ng ligtas," sabi ni Clara na may kasamang malalim na buntong hininga. "Sobrang hirap po sa klinika kanina. Halos hindi ako maupo dahil sa pag-aasikaso kay Ate Isla. Alam niyo naman po, medyo naging emosyonal siya uli at kung ano-anong kinatatakutan." Tumingin sa akin ang aking biyenang babae, si Mommy Edith, na may halong pangaral. "Isla, iha, kailangan mong magpasalamat ng husto kay Clara. Napakabuti ng batang ito. Kahit may sariling problema, inuuna ka pa rin niya. Huwag ka sanang masyadong mapaghanap." Nanatili akong nakatayo. Karga ang aking anak na himalang hindi nagising sa ingay. Tiningnan ko sila isa-isa. Ang mga taong pinakain at binigyan ko ng marangyang buhay sa loob ng maraming taon. Ang bawat sentimo ng kanilang suot at ang kapeng iniinom nila ay galing sa pawis ko. Ngunit sa mga oras na ito, ako ang pinalalabas na masama. "Salamat sa lahat, Clara," sabi ko sa isang tono na kasing lamig ng bakal. "Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa klinika kanina. Tunay kang inspirasyon." Hindi nila napansin ang pait sa aking boses. Para sa kanila, ito ay tanda ng aking pagsuko. Kinuha ni Clara ang pagkakataong yon upang mas lalong mag-angat ng sarili. "Ate, dahil maganda naman ang mood mo, baka naman pwedeng pag-usapan natin yung healing ko? Yung puhunan para sa bago kong butik? Alam mo naman, gusto ko ring makatulong sa pamilya para hindi ka na masyadong napapagod." Ginamit niya ang utang na loob. Isang lumang taktika para bawiin ang perang gagamitin niya sa kanyang mga sugal at utang sa sindikato. "Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo, Clara." Sagot ko
habang dahan-dahang inilalapag ang tasa ng tsa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na kahoy ay nagsilbing hudyat ng aking susunod na hakbang. Pero bago iyon, kailangan nating ayusin ang mga papeles sa opisina ko bukas. Gusto kong maging legal at maayos ang lahat. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Clara. Talaga, ate? Sige, asahan ko yan. Nang magsipunta na sila sa kani-kanilang silid para magpahinga, nanatili akong gising sa gitna ng kadiliman. Gamit ang master key na matagal ko nang itinago, dahan-dahan kong binuksan ang guest room kung saan pansamantalang nanunuluyan si Clara. Ang bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay walang tunog. Ang aking puso ay tumitibok ng may katiyakan, hindi ng takot. Tumungo ako sa kanyang locked drawer. Sa isang marahang pag-ikot ng susi, bumukas ang kahoy na lagayan. Sa ilalim ng mga mamahaling pabango at alahas na ako rin ang bumili, may nakatagong isang makapal na envelope. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito mga resibo ng utang. Ito ay isang birth certificate. Ang pangalan ng bata ay Luna, ngunit ang nakalagay na ina ay hindi ako. Ang nakasulat na pangalan ng ina ay Clara Monteverde. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang binabasa ang bawat letra. Ninakaw nila ang pagkakakilanlan ng aking anak bago pa man kami makalabas ng ospital. Ang planong pagkidnap sa klinika ay hindi lang para sa pera. Ito ay para tuluyang burahin ang karapatan ko bilang ina at gawing legal na pag-aari ni Clara ang aking anak para sa mas malaking halaga. Isang mahinang kaluskos ang narinig ko mula sa likuran. Ang anino ni Clara ay dahan-dahang humaba sa pader ng silid habang nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang isang baso ng tubig at nakatingin ng diretso sa akin. Masyado ka namang matanong, Ate Isla. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis. Ito ay puno ng lason at pagbabanta. Sabi ko naman sa'yo, mas mabuting hindi mo na pinapakialaman ang mga bagay na hindi mo na mababago. Masyado ka namang matanong, Ate Isla. Ang boses ni Clara ay malamig, malayo sa malambing na tunong ginagamit niya sa harap ng aking mga binan. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang liwanag mula sa hallway ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Sabi ko naman sa'yo, mas mabuting hindi mo na pinapakialaman ang mga bagay na hindi mo na mababago. Dahan-dahan kong ibinaba ang peking birth certificate sa ibabaw ng drawer. Hindi ako nanginig. Hindi ako sumigaw. Sa halip, hinarap ko siya ng may blankong ekspresyon. Ang uri ng katahimikan na karaniwan kong ginagamit sa mga board meeting kapag alam kong talo na ang aking katunggali. Ang akala ko ba, Clara, ay pamilya tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha. Isang pirasong papel? Ito ba ang dahilan kung bakit handa mong ipagpalit ang lahat ng itinulong ko sa'yo? Akala mo ba ang tinta sa papel na ito ay sapat na para maging ina ka? Tumawa si Clara, isang maikling tunog na puno ng panunuya. Ina, ate, huwag tayong maglokohan. Hindi ito tungkol sa pagiging ina. Ito ay tungkol sa seguridad. Sa mundong ito, ang may hawak ng dokumento ang may hawak ng alas. At sa oras na mawala ka o si Mark, sa akin mapupunta ang lahat. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, at pati na ang batang iyan. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko naman siya. Hanggat may pera. Ang bawat salita niya ay tila isang latay sa aking puso. Ngunit sa halip na sugat, ito ay nagsilbing gasolina sa apoy ng aking determinasyon. Ang Isla na tinitingnan niya ngayon ay hindi na ang martyr na hipag na handang magpatawad. Seguridad? Mumiti ako ng tipid, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Nakakalimutan mo yata kung kaninong kumpanya ang nagpapakain sa iyo, Clara. Nakakalimutan mo yata kung kaninong pangalan ang nasa likod ng bawat credit card na nasa wallet mo. Nilampasan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot.
Dumiretso ako sa aking opisina at nilock ang pinto. Ramdam ko ang kanyang pagsunod, ang marahas na pagpihit niya sa doorknob mula sa labas. Ate, buksan mo ito! Huwag kang magkakamaling gumawa ng kahit ano, kundi malalagot sa akin si Mark. Sigaw niya mula sa labas. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na tinawagan ang aking accountant. Sa loob ng 5 minuto, iniutos ko ang pag-freeze ng lahat ng extension cards sa ilalim ng aking account. Pinutol ko ang lahat ng daloy ng pera na nagbibigay buhay sa maranyang pamumuhay ni na Clara at ng aking mga binan. Ma'am Isla, sigurado po ba kayo? Tanong ng aking accountant. Bakas ang gulat sa kanyang boses. Madaling araw na po at baka magdulot ito ng malaking gulo sa pamilya. Gawin mo na yun din, ang aking mariing sagot. At i-transfer mo ang lahat ng pondo mula sa joint account namin ni Mark patungo sa aking personal savings. Na yun din. Pagkatapos ng tawag, sumandal ako sa aking upuan. Ang kadiliman ng opisina ay tila naging isang kumot na nagbibigay sa akin ng proteksyon. Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng isang malakas na kalabog mula sa labas ng gate. Ang tunog ng mga lalaking kanina pa naghihintay ng hudyat. Kinuha ko ang envelope na iniwan ni Tito Ben sa ilalim ng aking unan kanina. Sa loob nito ay ang mga litrato ni Clara na nakikipagkita sa head nurse ng ospital at ang mga transaksyon niya sa isang illegal na pautangan. Ngunit may isang dokumento na higit na kumuha ng aking atensyon. Isang ulat tungkol sa pagkalugi ng mga negosyo ni Mark na hindi niya sinabi sa akin. Si Mark ay baon sa utang, at si Clara ang nagsisilbing tulay niya sa mga mapanganib na tao upang maisalba kuno ang pamilya. Isang mapait na katotohanan ang bumungad sa akin. Ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay ginagamit ang sariling kapatid upang bumanat sa aking likuran. Isang matalim na katok ang muling narinig sa pinto ng opisina. Isla, buksan mo ito! Ngayon, boses na ito ng aking biyenan, si Mommy Edith. Ano itong balitang pinutol mo ang mga card ni Clara? Wala kang utang na loob. Pagkatapos kanyang samahan sa klinika kanina, ganito ang isusukli mo? Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Mommy Edith at si Clara. Parehong puno ng galit ang mga mukha. Utang na loob? Mahina kong sabi, habang itinataas ang peking birth certificate sa kanilang harap. Mommy, baka gusto niyong tanungin si Clara kung magkano ang utang na loob na kailangan kong ibayad para sa pagtatangka niyang nakawin ang pagkakakilanlan ng anak ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Mommy Edith, habang si Clara ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ang tunog ng pag-vibrate ng aking telepono ay muling kumuha ng aking atensyon. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, tumambad sa screen ang mukha ni Mark. Siya ay nakatali sa isang upuan, may pasa sa mukha, at sa likod niya ay nakatayo ang peking nurse mula sa klinika. Isla, tulungan mo ako. Ang nanghihinang pagsamo ni Mark. Tumingin ako kay Clara. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sabi ko naman sa'yo, ate, huwag kang maging matigas. Ibigay mo na sa amin ang bata at pakakawalan namin ang asawa mo. Kung hindi, ikaw ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok, ngunit ang aking isip ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Alam ko ang laro nila. Alam ko ang bawat galaw. Mamatay? Ulit ko, habang dahan-dahang lumalapit kay Clara hanggang sa maging magkalapit ang aming mga mukha. Clara, kung sa tingin mo ay gagamitin mo ang buhay ng isang traidor para takutin ako, nagkakamali ka. Simula ngayong gabi, wala na akong asawa. Ang tanging meron ako ay isang kaaway na kailangang burahin. Itinaas ko ang aking telepono at pinindot ang end ko sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Hindi ako nag-atubili.
Matapos kong patayan ang tawag kay Mark, iniwan ko ang aking biyenan at si Clara na nakatulala sa gitna ng aking opisina. Sa kanilang mga mata, ako ay naging isang halimaw na walang puso. Ngunit para sa akin, iyon ang tanging paraan upang manatiling buo ang aking mundo. Mabilis kong kinuha ang aking susi ng sasakyan at ang folder na iniwan ni Tito Ben. Mayroon akong kailangang puntahan bago pa makagawa ng susunod na hakbang ang sindikato. Pagdating ko sa St. Jude Medical Center, ang amoy ng antiseptiko ay tila naging isang paalala ng lahat ng pait na naramdaman ko nung isilang ko si Luna. Ngunit ngayon, hindi ako narito bilang isang pasyente. Narito ako bilang si Ayla Monteverde, ang babaeng nag-donate ng isang buong wing sa ospital na ito. Ang babaeng may kapangyarihang magtanggal ng trabaho sa isang kumpas lang ng kamay. Dumiretso ako sa CCTV monitoring room. Ang guwardiya ay nagtangkang humarang, ngunit sa isang malamig na tingin ko pa lamang at sa pagbanggit ng pangalan ng Chief of Staff, mabilis siyang tumabi. Gusto kong makita ang footage sa hallway ng obstetrics noong nakaraang linggo. Ang aking mariing utos. Ang boses ko ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang pinapanood ko ang screen, nakita ko ang hinahanap ko. Si Nurse Agnes, ang head nurse na pinagkatiwalaan ko, ay dahan-dahang nakikipagpalitan ng isang makapal na folder kay Clara sa gitna ng hagdanan ng mga empleyado. Nakita ko ang palitan ng pera, ang mabilis na pagtago ni Agnes ng sobra sa kanyang bulsa, at ang kanilang pagtango na tila isang sumpa ng kamatayan para sa aking anak. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Tinungo ko ang locker room ng mga nurse. Nadatan ko si Agnes na nag-aayos ng kanyang gamit, tila naghahanda ng umalis ng maaga. Nang makita niya ang aking refleksyon sa salamin, nabitawan niya ang kanyang hawak na stethoscope. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mrs. Monteverde, bakit po kayo narito? Gabi na po! Ang nauutal niyang tanong. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag na tayong magsayang ng laway, Agnes. Sabi ko habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng locker room. Napanood ko na ang CCTV. Alam ko na ang halaga ng bawat impormasyong ibinenta mo kay Clara. Ang tanong ko lang ay ito. Gusto mo bang lumabas dito na may posas o gusto mong tulungan akong itumba ang mga taong nag-utos sa'yo? Mabilis na lumuhod si Agnes. Umiiyak at nagsusumamo. Ma'am, patawarin niyo po ako. Ginawa ko lang yan dahil sa utang ng asawa ko. Pinilit lang ako ni Clara. Gasgas na ang linyang yan, Agnes, ang aking hinaling na sagot. Inilabas ko ang aking telepono at nagsimulang mag-record. Ibigay mo sa akin ang listahan. Ang listahan ng lahat ng mga sanggol na binalak niyang ibenta sa loob ng huling 6 na buwan. Ngayon din, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang locker at kinuha ang isang itim na notebook. Nang buksan ko ito, tila dumanas ako ng isang matinding sampal sa aking kaluluwa. Hindi lang ang pangalan ni Luna ang naroon. Mayroong 10 pang ibang pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan, may nakasulat na halaga. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay nang makita ko ang huling pahina. May isang listahan ng mga facilitators o ang mga taong nagsisigurong hindi magsusumbong ang mga pamilya. Ang unang pangalan sa listahan ay si Mark Monteverde. Ang aking asawa ay hindi lang palabaon sa utang. Siya ang utak sa likod ng pagpili ng mga biktima. Pinili niya ako, ang sarili niyang asawa, dahil alam niyang sa akin siya makakakuha ng pinakamalaking halaga. Ang lahat ng paglalambing niya, ang pagtatanggol niya kay Clara, ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking negosyo. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa aking palad. Isang tawag mula kay Mark. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ito. Isla, dalhin mo ang bata sa lumang warehouse sa may pier. Ang boses niya ay wala na ang nanghihinang pagsamo. Ngayon, ito ay matigas at puno ng utos. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis, Isla. Hawak namin ang kapatid mo.
Kung gusto mong mabuhay ang lahat, gawin mo ang sinasabi ko. Kapatid? Mahina kong tanong. Wala akong kapatid. Ngunit alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Si Tito Ben, na kanina pa hindi sumasagot sa aking mga mensahe. Matalino ka, Isla, wika ni Mark sa kabilang linya. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Meron kan isang oras. Dalhin mo si Luna o si Ben ang mamamatay. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Agnes na hanggang ngayon ay nanginginig sa sahig. Agnes, tumawag ka sa pulis. Ibigay mo ang notebook na ito. Sabihin mo ang lahat. Paano po kayo, ma'am? Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng locker room. Inayos ko ang aking kwelyo at pinahid ang isang butil ng luha na nagtangkang kumawala. Pupunta ako sa warehouse. Tatapusin ko na ang kwentong ito sa paraang hindi nila kailanman makakalimutan. Ang lumang warehouse sa may pier ay amoy kalawang at tagat. Sa bawat hakbang ko sa loob, ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang kampana ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Hawak ko ang isang bundle ng kumot na maingat na nakabalot, tila isang sanggol na mahimbing na natutulog. Ngunit sa ilalim ng telang yon ay hindi si Luna, kundi ang aking galit na namuo at naging kasing tigas ng bato. Sa gitna ng malawak na silid, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na pasulpot-sulpot ang liwanag, nakita ko sila. Si Clara, na nakaupo sa isang crate, at si Mark, na nakatayo sa tabi nito. Wala si Tito Ben. Nandito na ako! Ang aking boses ay matatag, walang panginginig. Nasaan si Tito Ben? At nasaan ang asawa kong akala ko ay biktima? Tumawa si Clara, isang matinis na tunog na yumingig sa katahimikan. Bigla siyang tumayo at tumakbo patungo sa akin, pagkatapos ay biglang lumuhod sa aking paanan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Isang eksenang kabisado ko na. Ate Isla, patawarin mo ako! Ang kanyang pagsusumamo habang kinakapit ang aking binti. Pinilit lang ako ni Mark. Sabi niya, kung hindi ko gagawin ito, ipapapatay niya ako sa mga pinagkakautangan niya. Ate, ikaw lang ang pag-asa ko. Ibigay mo na sa kanila ang bata para matapos na ito. Pagkatapos, ay tatakas tayo. Kaming dalawa ni nanay. Tiningnan ko ang ibabaw ng kanyang ulo. Ang bawat hagulgol niya ay tila isang insulto sa aking talino. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang baba at pinilit siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula, ngunit wala itong bahid ng tunay na pagsisisi. Puro lang ito takot na baka hindi makuha ang perang inaasam. Clara, tumayo ka. Ang aking mahinahong utos. Huwag mong dumiha ang sahig ng warehouse na ito ng mga wad mo luha. Alam nating dalawa na ikaw ang nag-alok kay Mark ng planong ito. Alam nating dalawa na mas gusto mo ang pera kaysa sa kaligtasan ng kahit sino sa pamilyang ito. Tumigil ang pag-iyak ni Clara. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang imahe ng isang biktima ay naglaho at napalitan ng isang mapang-uyam na ngisi. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid. Pinapagpagan ang kanyang mamahaling damit na galing din sa akin. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta madadaan sa drama, sabi ni Clara. Ang boses niya ay naging matalim. Fine, let's get down to business. Ibigay mo niyang bata kay Mark at pakakawalan namin ang matandang iyon sa likod. Lumapit si Mark sa akin. Ang kanyang muka na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging isang maskara ng kasakiman. Isla, don't make this harder than it should be. Ang kanyang gaslighting na tono. Kung naging masunurin ka lang sanang asawa, kung binigyan mo lang ako ng kontrol sa kumpanya mo, hindi tayo aabot sa ganito. Kasalanan mo ito. Masyado kang naging matapang. Masyado kang naging independent. Nakalimutan mong ako ang lalaki sa relasyong ito. Ang lalaki? Napangiti ako ng mapait. Ang lalaking nagbebenta ng sariling anak para mabayaran ng utang sa sugal? Ang lalaking nagtatago sa likod ng palda ng kanyang kapatid? Mark, hindi ka lalaki. Isa ka lang anino ng taong akala ko ay minahal ko.
Ibigay mo na ang bata, sigaw ni Mark. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Akma niyang hahablutin ang bundle mula sa aking mga bisig. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko siyang kunin ang bundle. Ngunit nang buksan niya ang kumot, ang tumambad sa kanya ay hindi ang laman at tugo ng aming anak, kundi ang notebook na nakuha ko kay Nurse Agnes. Ang listahan ng lahat ng kanilang krimen na nakabalot sa isang mabigat na dictionary. Ano ito? Ang galit na sigaw ni Mark habang itinapon ang notebook sa sahig. Iyan ang magiging hato sa inyong dalawa, sabi ko, habang dahan-dahang umaatras patungo sa dilim. Akala niyo ba ay darating ako rito nang walang paghahanda? Si Tito Ben? Kanina pa siya nakalabas sa tunong ng mga tauhan ko. At ang warehouse na ito, napapalibutan na ito. Nakita ko ang takot na gumuhit sa mukha ni Clara. Ate, wag! Pamilya tayo! Pamilya? Ulit ko. Ang boses ko ay tila bulong na lang, ngunit may bigat ng isang hatol. Pinatay niyo ang pamilyang yon sa sandaling binalak niyo ang masama kay Luna. Ngayon, harapin niyo ang resulta ng inyong sariling bitag. Narinig ang malakas na yabag ng mga paa mula sa lahat ng direksyon ng warehouse. Ang mga ilaw mula sa labas ay nagsimulang tumagos sa mga siwang ng pader. Ang bawat sinag ng ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay tila mga daliri ng katarungan na tumatagos sa madidilim na sulok ng warehouse. Nakita ko ang panghinginig ng mga kamay ni Mark habang hawak niya ang notebook na itinapon niya sa sahig. Si Clara naman ay unti-unting umaatras. Ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa akin. At sa pintuang ngayon ay nakasara na. Isla, huwag mong gawin ito. Ang boses ni Mark ay gumaralgal. Sinubukan niyang humakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap pa rin ng butas. Mag-usap tayo. Asawa mo ako. Isipin mo si Luna. Gusto mo bang lumaki siya na ang ama ay nasa kulungan? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang bawat salita niya ay tila isang maruming hangin na pilit na dumurumi sa aking pagkatao. Si Luna? Ngayon mo lang ba naisip si Luna, Mark? Nung pinaplano niyo ni Clara kung magkano ang kikitain niyo sa pagbebenta sa kanya, naisip mo ba ang kinabukasan niya? Nung ginamit mo ang pagmamahal ko para pagtakpan ang mga utang mo sa sugal, nasaan ang pagiging ama mo? Hindi ko naman gagawin yon, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay muling naging matinis sa desperasyon. Ate, si Mark ang may gusto nito. Ako pa nga ang pumipigil sa kanya. Yung birth certificate? Ginawa ko lang yon para protektahan si Luna sakaling may mangyari sa inyo. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang halong saya, puro lang pait at pagkasuklam. Dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet mula sa bag at pinindot ang play. Ang boses ni Clara at Mark na nag-aaway tungkol sa hatian ng pera noong nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Malinaw ang boses ni Clara. Dapat mas malaki ang makuha ko, Mark. Ako ang kumuha ng data sa ospital. Ako ang nautos sa pangamong asawa. Nanigas si Clara. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng peking luha ay naging parang abo sa putla. Ang bawat salita sa recording ay tila isang sampal na hindi nila maiwasan. Naka-install ang mga spy camera sa bawat sulok ng bahay, Clara. Ang mahinahon kong paliwanag. Mula sa salas hanggang sa opisina ko. Ang bawat bulong nyo, ang bawat pagtawa nyo habang binibilang ang perang ninakaw nyo sa akin, lahat yan ay nasa cloud storage na. At ngayong gabi, ang lahat ng yan ay hawak na ni Tito Ben. Eksaktong sa sandaling yun, ang malaking pinto ng warehouse ay bumukas ng marahas. Pumasok si Tito Ben kasama ang isang grupo ng mga armadong pulis. Hindi siya sugatan, hindi siya bihag. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa kanyang pamangkin na si Mark. Tapos na ang laro, Mark, sabi ni Tito Ben. Ligtas si Luna. Kanina ko pa siya kinuha mula sa pangangalaga ng nanay mo at dinala sa isang ligtas na lugar. Nang marinig ang pangalan ng kanyang ina, tila nagkaroon ng bagong lakas si Mark. Si nanay?
Alam ni nanay ang lahat ng ito? Isla, pati ang pamilya ko ay idinamay mo. Sila ang nagdamay sa sarili nila, Mark. Sagot ko, habang dahan-dahang lumalakad patungo sa labasan. Nilampasan ko siya na, tila isa lamang siyang hangin. Ang nanay mo ang nagtago ng dokumento ng pekeng birth certificate. Ang nanay mo ang nagsilbing lookout nyo. Ngayong gabi, hindi lang kayong dalawa ang babagsak. Ang buong pundasyon ng kasinungalingan nyo ay gigibain ko. Habang pinalalabas ako ng mga pulis para sa aking kaligtasan, narinig ko ang marahas na pagpiglas ni Mark at ang walang tigil na pagmumura ni Clara. Ngunit hindi ko na sila nilingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa warehouse ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa aking leeg. Sumakay ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking abogado. Inabot ko sa kanya ang huling set ng ebidensya, ang mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng ari-arian sa aking pangalan at ang petisyon para sa annulment. Sigurado na po ba kayo, Mrs. Monteverde? Tanong ng abogado. Masisira ang pamilya Monteverde dahil dito. Wala nang pamilyang sisirain, Attorney Santos. Ang aking malamig na sagot habang tinitingnan ang aking refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang aking mga mata ay puyo, ang aking puso ay payapa. Ang mayroon na lang ay ang katarungan na dapat ay matagal ko nang ibinigay sa sarili ko at sa anak ko. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa loob ng warehouse. Kasunod ng isang sigaw na puno ng paghihigante. Isla, hindi pa tayo tapos! Hahanapin kita! Ang huling hiyaw ni Mark bago siya tuluyang posasan. Numiti ako ng tipid. Ang kanyang banta ay tila isang musika sa aking pandinig. Dahil alam ko, sa susunod na magkita kami, hindi na siya sa warehouse, kundi sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Naramdaman ko ang mabilis na vibration ng aking telepono. Isang bagong mensahe mula sa head nurse na si Agnes, na ngayon ay nasa kustodiya na rin ng pulis. Ma'am, may isa pa po kayong dapat malaman. May ibang tao pang nagpupundo sa kanila. Isang tao na malapit sa inyong negosyo. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking pakikidigma ay tila nagsisimula pa lamang. Habang bumabaybay ang sasakyan sa madilim na kalsada palayo sa warehouse, hindi ako nakaramdam ng pagod. Ang mensahe ni Agnes ay tila isang malakas na kape na nagpapanatiling gising sa bawat himaymay ng aking utak. Isang tao na malapit sa aking negosyo. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw habang tinitingnan ko ang listahan ng aking mga board members at matataas na opisyal sa aking isipan. Attorney Santos, dumaan muna tayo sa opisina. Ang malamig kong utos. Ma'am, madaling araw na po. Kailangan nyo ng pahinga, lalo na't ligtas na si Luna sa poder ni Tito Ben. Ang may pag-aalalang sagot ng aking abogado. Ang pahinga ay para sa mga taong tapos na ang laban, Attorney Santos. At sa nakikita ko, kasi simula pa lang ng tunay na digmaan. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga saksi sa aking pagbabago. Ang Isla na mapagpatawad ay namatay na sa warehouse na iyon. Ang natira ay ang Isla na marunong magkalkula ng bawat patak ng dugo ng kanyang kaaway. Pagdating sa aking main office, ang katahimikan ng gusali ay nakakabingi. Ngunit pagbukas ko ng pinto ng aking suite, nakita ko ang isang figurang nakaupo sa aking swivel chair, nakaharap sa bintana. Dahan-dahan itong humarap sa akin. Isla, salamat sa Diyos at ligtas ka, ang boses ni Sofia. Ang aking COO at matalik na kaibigan mula pa noon kolehiyo. Tumayo siya at akmang yayakap sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari sa warehouse. Grabe si Mark at Clara. Hindi ko akalaing magagawa nila yun sa iyo. Hindi ako kumilos. Hinayaan ko siyang lumapit hanggang sa maramdaman ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ang pabangong ako rin ang nagregalo sa kanya noong huling birthday niya. Sofia, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong ko.
Ang aking boses ay patag, walang emosyon. Siyempre, nag-aalala ko. Sinubukan kong i-access ang accounts ni Clara para makita kung nasaan ang mga transaksyon. Pero naka-freeze na pala. Mabuti naman at naisip mo yun agad. Ang mabilis niyang paliwanag. Masyadong mabilis. Masyadong detalyado. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa aking desk at binuksan ang laptop. Alam mo ba, Sofia? May natuklasan ako sa notebook ni Nurse Agnes. May isang silent partner na nagpopondo sa mga utang ni Mark sa sugal para mas lalo siyang mabaon at mapilit ang gawin ang kidnapping. Nakita ko ang bahagyang pang-inginig ng mga daliri ni Sofia sa ibabaw ng kanyang Hermes bag. Talaga? Sino? Kailangan nating mahanap ang taong yan, Aisla. Delikado siya. Hindi na natin kailangang maghanap pa. Sabi ko, habang inihaharap sa kanya ang screen ng aking laptop. Ang IP address na ginamit para mag-transfer ng pondo sa offshore account ni Mark ay nanggaling mismo sa computer na ito. Sa loob ng opisina mo, Sofia, ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang maskara ng pag-aalala sa mukha ni Sofia ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang mapang-uyam ng ngiti na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 10 taon naming pagkakaibigan. Ang kalas mo talaga, Aisla, sabi ni Sofia, habang dahan-dahang naupo uli. Sa pagkakataong ito ay may kasamang yabang. Masyado kang naging matagumpay. Masyado kang naging perpekto. Akala mo ba nakakatuwang panuurin kang maging Woman of the Year habang ako ay nananatiling anino mo lang? Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagpapatakbo ng operasyon. Pero ikaw ang laging nasa cover ng magazine. Kaya mo ipinagpalit ang pagkakaibigan natin para sa pakikipagsabwatan sa isang kriminal na asawa? Tanong ko, habang dahan-dahang kinukuha ang isang dokumento mula sa aking drawer. Hindi lang ito tungkol sa selos, Isla. Tungkol ito sa pera. Kapag nakuha ni na Mark ang bata at nakuha nila ang ransom mula sa kumpanya, kalahati niyon ay sa akin. At kapag tuluyan ka ng nasira dahil sa iskandalo, ako ang papalit sa posisyon mo, ang diretsahan niyang pag-amin. Wala na siyang balak magtago. Akala niya ay hawak pa rin niya ang sitwasyon. Sayang, mahina kong sabi. Sayang ang 10 taon. Pero Sofia, nakalimutan mo yata ang isang mahalagang bagay sa pagnenegosyo. Ano? Ang pagalit niyang tanong. Huwag mong susubukan ang taong wala nang mawawala, sagot ko. Sa isang pindot ng aking daliri, ang screen ng monitor sa likuran ko ay nagpakita ng isang live broadcast. Hindi ito balita. Ito ay ang pagbagsak ng kanyang mga stock at ang paglabas ng warrant of arrest para sa kanya dahil sa corporate espionage at complicity sa kidnapping. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Sofia habang pilit na kinukuha ang kanyang bag para tumakas. Tinapos ko na ang career mo bago pa ako pumasok sa pintong ito. Sabi ko habang naririnig ang mabibigat na yabag ng mga gwardiya at pulis sa hallway. Ang lahat ng shares mo sa kumpanya ay binili ko na sa halagang piso. Dahil sa mga illegal na transaksyon na ginawa mo gamit ang pondo ng kumpanya. Ngayon, Sofia, ikaw na ang magiging anino. Sa loob ng kulungan. Habang hinihila siya palabas, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa aking biyenan, si Mommy Edith. Umiiyak siya. Nagmamakaawa para kay Mark at Clara. Isla, anak, maawa ka. Pamilya tayo. Bawiin mo ang kaso, parang awa mo na. Ang pagsusumamo niya habang nakaluhod sa harap ng kamera. Tiningnan ko ang screen ng walang kurap. Mommy Edith, ang pamilya ay pinoprotektahan, hindi ibinebenta. Ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga traidor. Simula ngayon, wala na kayong kumpanya, wala na kayong bahay, at wala na kayong isla na mauuto. Pinindot ko ang end call at huminga ng malalim. Ang bawat slap face na ibinigay ko ngayong gabi ay tila isang gamot sa aking sugatang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang itim na envelope ang napansin kong nakasingit sa ilalim ng aking keyboard. Nang buksan ko ito, walang sulat.
Isa lamang itong litrato ni Baby Luna na natutulog, na may pulang krus sa ibabaw ng kanyang mukha. Ang aking laban ay hindi pa tapos. Ang mga galamay ng sindikato ay mas malalim pa kaysa sa inakala ko. Ang silid ng aking opisina na kanina lang ay puno ng ingay ng pag-aresto kay Sofia ay biglang binalot ng isang nakakasakan na katahimikan. Hawak ko ang litrato ni Luna. Ang pulang krus sa ibabaw ng kanyang mukha ay tila isang sariwang sugat na humihiwa sa aking paningin. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang lamig sa aking mga ugat. Ang lamig ng isang taong wala ng takot na pumatay para sa kanyang mahal sa buhay. Isla, anong problema? Tanong ni Tito Ben na kapapasok lang, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Hindi ako nagsalita. Iniabot ko sa kanya ang itim na envelope. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang panga ay nag-abot, at ang kanyang mga mata ay nanliit. Kinuha ang litratong ito sa loob ng safe house. 2 oras lang ang nakalilipas. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay walang kabuhay-buhay, parang bulong ng hangin sa gitna ng sementeryo. Tito Ben, may traidor sa loob ng team mo. May taong nakapasok sa kuta natin nang hindi mo nalalaman. Imposible, ang maring sagot ni Tito Ben. Ngunit alam ko na kahit siya ay nag-aalinlangan na rin. Personal kong pinili ang mga taong nagbabantay kay Luna. Sa mundong ito, Tito, ang katapatan ay may presyo. At mukhang may nag-alok ng mas malaki kaysa sa ibinibigay nating seguridad. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking coat. Huwag kang tatawag sa mga tauhan mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na magbibigay ng hudyat sa kanila. Anong balak mo, Isla? Delikado ang iniisip mo. Babala niya. Gagamitin ko ang tanging bagay na hindi nila kayang bilhin. Ang aking pagiging ina. Sabi ko habang naglalakad patungo sa elevator. Ang bawat yabag ko sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Bumalik ako sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako dumaan sa main entrance. Ginamit ko ang loading dock para sa mga supply. Alam ko na ang head nurse na si Agnes ay may itinatago pang impormasyon. Sa aking pagpasok sa detention room, kung saan pansamantala siyang ikinulong ng mga pulis, nakita ko siyang nakayuko, nanginginig. Agnes? Tawag ko sa kanya. Hindi siya tumingin. Ang litratong ito, sino ang kumuha nito? Nang makita niya ang litrato, tila nakakita siya ng multo. Mrs. Monteverde, tumakas na kayo. Hindi niyo sila kayang talunin. Hindi lang ito tungkol kay Clara o Sofia. Sino ang nasa likod nito, Agnes? Isang pangalan lang. At sinisiguro ko sa'yo, bago pa sila makalapit sa'yo, ililipat kita sa isang lugar na hinding-hindi nila mahahanap. Ang aking mabilis na alok. Nilakasan ko ang aking loob, kahit na ang totoo ay nararamdaman ko ang bawat segundo na lumilipas bilang isang banta sa buhay ng aking anak. Ang Don, ang nauutal niyang sagot. Don Victorio, siya ang may-ari ng network ng mga illegal clinic sa probinsya. Siya ang nagpupundo sa mga utang ni Mark. Nanigas ang aking buong pagkatao. Don Victorio, ang matandang lalaking itinuturing ng aking asawa na pangalawang ama. Ang lalaking laging naroon sa aming mga okasyon sa pamilya, nakangiti, nagbibigay ng mga regalo sa aking anak. Ang lahat ng iyon ay isang paghahanda para sa araw na ito. Lumabas ako ng silid na ang isip ay parang isang bagyo. Hindi ko na hinintay si Tito Ben. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaandar ito patungo sa rest house ni Don Victorio sa labas ng lungsod. Sa bawat pagpindot ko sa silinyador, ang tunog ng makina ay tila isang galit na ungol. Pagdating ko sa mansyon, walang gwardiya sa gate. Ang lahat ay tila iniwan na bukas para sa akin. Pagpasok ko sa loob ng malawak na salas, ang amoy ng mamahaling tabako ay sumalubong sa akin. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakaupo si Don Victorio, hawak ang isang baso ng alak. At sa kanyang kandungan, nakahiga si Baby Luna, mahimbing na natutulog. Isla, hiha. Ang kanyang boses ay malambing,
ngunit may dalang nakakangilong panganib. Inaasahan kong pagdating mo. Masyado kang naging mabilis para sa iyong asawa, pero para sa akin, isa ka pa ring bukas na aklat. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Victorio, sabi ko. Wala nang don, wala nang paggalang. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin? Alam mo kung gaano karaming ebidensya ang hawak ko laban sa mga kumpanya mo? Tumawa ang matanda, isang mababang tunog na nagmumula sa kanyang lalamunan. Ang ebidensya ay madaling sunugin, Isla, pero ang buhay ay parang isang hibla ng sinulid. Isang maling galaw mo lang at mapuputol ito. Dahan-dahan siyang tumayo, bit-bit ang aking anak. Gusto mo ba siyang makuha? Simple lang. Ang lahat ng shares mo sa Monteverde Corporation, ang lahat ng lupain mo sa Timog, pirmahan mo ang paglipat nito sa pangalan ko. Kapalit ng buhay ng bata, ibibigay mo sa akin ang iyong imperyo. Tumingin ako kay Luna. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga mata ng matandang traidor. Sa likod ko, narinig ko ang marang pagpasok ng dalawang lalaking armadong, tauhan ni Victorio. Ang pinto ay sumara nang may kasamang mabigat na tunog. Imperyo? Nuumiti ako ng napakapait. Victorio, nakalimutan mo yata kung sino ang kausap mo. Akala mo ba ay darating ako rito para makiusap? Inilabas ko ang isang maliit na device mula sa aking bulsa. Sa sandaling tumigil ang tibok ng puso ko? O sa sandaling hindi ako makalabas sa pintong iyon sa loob ng 10 minuto? Ang lahat ng hawak kong ebidensya ay otomatikong ipapadala sa lahat ng media outlets at sa Interpol. Hindi lang ang negosyo mo ang masisira, Vittorio. Ang buong pamilya mo ay kakalat ka rin sa putikan. Nagbibiro ka, ang pagalit niyang sabi. Ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang baso. Subukan mo ako, ang aking malamig na hamon. Ibigay mo sa akin ang anak ko at hahayaan kitang makatakas bago dumating ang mga pulis. Manatili ka rito at sinisiguro ko sa iyo, ang mansyong ito ang magiging kabaong mo. Isang segundo ng katahimikan ang namayani kung saan ang tanging tunog na naririnig ay ang tibok ng aking puso na tila isang nagbibilang na orasan. Ang mga tauhan ni Victorio ay nagtinginan, tila naghihintay ng utos. 1 minuto na lang, Victorio. Sabi ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Pumili ka. Ang yaman mo o ang kalayaan mo? Narinig ang malakas na ugong ng mga helicopter sa itaas ng mansyon. Ang mga ilaw mula sa langit ay nagsimulang tumama sa mga bintana. Ang plano ni Tito Ben ay nagsimula na. Ngunit ako ang nasa gitna ng panganib. Ang bawat pag-ikot ng mga elis ng helicopter sa itaas ng mansyon ay tila isang nagbibilang na orasan para sa katapusan ni Don Victorio. Nakita ko ang isang butil ng pawis na gumulong mula sa kanyang sentido, isang bihirang pagkakataon ng pangamba para sa isang lalaking akala ay hawak niya ang tadhana ng lahat. Mahigpit pa rin niyang karga si Luna, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay hindi na kasing tatag ng kanina. Victorio, 10 segundo na lang, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Pumili ka, ang buhay mo o ang huling piraso ng iyong dangal. Hayop ka, Isla, ang paggalit na hiyaw ni Victorio. Masyado kang naging matapang dahil lang sa ilang ebidensya? Akala mo ba ay madali akong matatapos? Mumiti ako, isang niting puno ng lason at panunuya. Hindi lang ebidensya ang hawak ko, Victorio. Habang abala ka sa pagpaplano ng kidnapping sa anak ko, naging abala rin ako sa pagbili ng lahat ng utang mo sa mga bangko sa Singapore at Hong Kong. Sa oras na ito, Victorio, hindi mo na pag-aari ang mansyong ito. Hindi mo na pag-aari ang mga kumpanya mo. Pag-aari ko na ang bawat hininga ng iyong negosyo. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag nito ay umalingaw-angaw sa buong silid. Ano? Imposible! Paano mo nalaman ang tungkol sa mga utang na yon? Nakalimutan mo yata, Victorio. Ako ang asawa ni Mark Monteverde.
Ang asawa mong tanga na palaging nagkukwento tungkol sa pangalawang ama niya kapag lasing siya. Ang aking mabilis na sagot. Ibinenta ka ni Mark sa akin bago mo pa man siya magamit laban sa akin. Ang akala mo ba ay tapat siya sa'yo? Mas tapat si Mark sa pera kaysa sa kahit kanino. Sa pagkakataong yon, ang mga tauhan ni Victorio ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga armas. Nakita nila na ang taong nagpapasahod sa kanila ay isa na lamang hungkag na pangalan. Ang katapatan nila ay naglaho kasabay ng pagbagsak ng imperyo ni Victorio. Victorio, ibigay mo na ang bata, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay puno ng takot. Tapos na tayo. Hindi kami mamamatay para sa isang taong wala ng pambayad. Nanginig ang buong katawan ng matanda. Tiningnan niya ako ng may matinding puot, ngunit ang puot na yon ay mabilis na napalitan ng desperasyon. Dahan-dahan niyang inilapag si Luna sa sofa. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo ako patungo sa aking anak at niyakap siya ng napakahigpit. Ang bawat tibok ng puso ni Luna ay tila isang himig ng tagumpay na bumubuhay sa aking kaluluwa. Arestuhin niyo siya! Ang boses ni Tito Ben ay umalingaw habang bumubukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis, kasama ang mga tauhan ng NBI. Hindi ako tumingin sa likod habang kinaharga ko si Luna palabas. Nilampasan ko si Victorio, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig habang pinupusasan. Ang kanyang mga mamahaling damit ay nadumihan na ng mga bubog na kanyang sariling baso. Isla, maawa ka! Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan! Ang pagsusumamo ni Victorio. Pamilya tayo, Isla. May pinagsamahan tayo. Tumigil ako sa tapat ng pintuan, ngunit hindi ko siya nilingon. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto sa buhay, Victorio. At para sa'yo, ang tanging nakalaan ay ang katahimikan ng rehas. Sa labas, ang sariwang hangin ng madaling araw ay sumalubong sa akin. Ligtas ang aking anak. Wasak ang aking mga kaaway. Ngunit habang papunta ako sa aking sasakyan, nakita ko si Mark na nakaupo sa loob ng isang police mobile, nakapuso at may pasa sa muka. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Hinarap ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, wala nang sakit. Puro na lang pagkasuklam. Isla, please, para sa anak natin. Ang mahina niyang bulong. Para sa anak ko, Mark, ang aking pagtatama. Para sa anak ko, titiyakin kong hinding-hindi niya malalaman na mayroon siyang amang katulad mo. Mabulo ka kasama ng kapatid mo. Ipinasara ko ang pinto ng police mobile nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat slap face na ibinigay ko sa gabing ito ay sapat na upang palayain ang aking sarili sa nakaraang mapanira. Habang papaalis ang aming convoy, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking abogado. Mrs. Monteverde, ang lahat ng ari-arian ni Victorio at Mark ay ganap na nang nasa ilalim ng iyong pangalan. Ikaw na ang nag-iisang may-ari ng Monteverde Empire. Niyakap ko si Luna at tiningnan ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang digmaan ay tapos na. Ang aking muling pagsilang ay kasisimula pa lamang. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong nasa harap ko ay tila isang huling pako sa kabaong ng ambisyon ng mga Monteverde. Sa loob ng aking malawak na opisina, kaharap ang aking legal team, dahan-dahan kong binabawi ang bawat sentimong ipinundar ko sa mga taong walang utang na loob. Mrs. Monteverde, ang lahat ng property sa ilalim ng pangalan ni Clara Monteverde at Mark Monteverde ay pormal na nang nakumpiska, ulat ni Attorney Santos. Ang mansyon na tinitirhan ng iyong biyenan ay kasama rin sa listahan dahil ginawa itong collateral ni Mark sa kanyang mga utang kay Don Victorio. Mayroon silang 24 na oras para lisanin ang lugar. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 24 na oras? Masyado ka namang mabait, Attorney Santos. Sabihin mo sa mga sheriff
na gawin itong 6:00 ng umaga. Gusto kong makita ng buong subdivision ang kanilang pag-alis sa gitna ng liwanag ng araw. Kinabukasan. Tumayo ako sa labas ng mansyong iyon habang karga ko si Luna. Dumating ang mga truck ng hakot. Nakita ko si Mommy Edith na lumabas. Gulo-gulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Hawak niya ang ilang piraso ng kanyang mga alahas, ngunit mabilis itong kinuha ng mga opisyal dahil bahagi ito ng nakaw na yaman mula sa kumpanya. "Isla! Wala kang puso!" ang sigaw ni Mommy Edith habang hinihila siya palayo sa pintuan. "Pamilya tayo! Saan mo kami gustong tumira? Sa kalsada?" "Mommy Edith." Ang boses ko ay patag. Walang halong galit. Puro lang katotohanan. Binigyan kita ng pagkakataong maging lola kay Luna. Pero pinili mong maging lookout ng mga magnanakaw. Ang kalsadang sinasabi mo ay mas mabuti pa kaysa sa seldang kinatatayuan ni na Mark at Clara ngayon. Magpasalamat ka at hindi kita idinamay sa kaso. Tinalikuran ko siya sa gitna ng kanyang mga pagsusumamo. Walang lingon-likod. Ang bawat slap face na ibinigay ko sa kanya ay bunga ng kanyang sariling pagpapabaya. Dinala ako ng aking mga paa sa piitan kung saan nakapiit si Clara. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang aking hipag. Wala na ang kanyang mamahaling makeup. Wala na ang kanyang mapang-uyam na ngisi. Ang natira ay isang babaeng mukhang lantang gulay. Ang balat ay maputla at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Ate Isla, please. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa speaker ng intercom. Nanginginig at puno ng pagsusumamo. "Yurong mo ang kaso. Hindi ko kayang tumagal dito. Gagawin ko ang lahat. Magsisilbi ako sa'yo. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito." "Magsilbi?" Mahina kong ulit. "Clara, ang huling pagkakataong pinagsilbihan mo ako, binalak mong ibenta ang anak ko. Sa tingin mo ba ay mayroon pa akong tiwalang natitira para sa'yo?" Ate, si Mark ang may kasalanan. Siya ang nagutos sa akin. Ang mabilis niyang pag-gaslight uli, pilit na ibinabaling ang sisi sa sariling kapatid. "At ikaw naman ay naging masunuring aso dahil sa pera," ang aking mabilis na putol sa kanyang drama. "Alam mo, Clara, binisita kita rito hindi para makinig sa mga rason mo. Binisita kita para ipakita ito." Ipinakita ko sa kanya ang screen ng aking tablet. Isang video ni Luna na naglalaro sa isang malawak na hardin. Masaya, ligtas, at malayo sa lahat ng dumi ng kanilang pamilya. Ipinakita ko rin sa kanya ang balita tungkol sa pag-rebrand ng Monteverde Empire sa pangalang Luna's Legacy Foundation. "Ang lahat ng perang pinagawayan nyo, ang lahat ng perang binalak nyo makuha mula sa anak ko, ay itutulong ko na sa mga biktima ng child trafficking," sabi ko. "Mabubuhay ka sa loob ng rehas na ito habang pinapanood mo sa telebisyon kung paano ko ginagamit ang pangalan mo bilang halimbawa ng isang babala sa buong bansa. Iyan ang magiging legacy mo, Clara." Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Clara. Ang huling kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Tumayo ako at dahan-dahang isinabit ang intercom. Sa labas ng piitan, sumalubong sa akin ang init ng sikat ng araw. Isang huling bagay na lang ang kailangan kong gawin. Nagpunta ako sa dalampasigan, kung saan kami unang nagsumpaan ni Mark 10 taon na ang nakalilipas. Inilabas ko ang aking wedding ring. Ang gintong ito ay tila naging isang mabigat na kadena na matagal lang pumipigil sa aking paghinga. Sa isang mabilis na kilos, itinapon ko ito sa malawak na asul na karagatan. Ang tunog ng paglubog nito sa tubig ay tila isang huling paalam sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang isang mainit na palad na humawak sa aking balikat mula sa likuran. "Tapos na ang lahat, Isla?" ang boses ni Tito Ben. "Nagawa mo na ang dapat mong gawin. Malaya ka na." Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay tuyo at ang aking puso ay payapa. "Hindi lang ako malaya, Tito Ben. Ako ay muling isinilang." Tumingin ako sa malawak na abot-tanaw.
Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila naghuhugas sa mga bakas ng sakit ng nakaraan. Ang bitag ay nawasak na, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng susi sa aking sariling tadhana. 3 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang bawat segundo niyon ay tila isang maingat na paghabi ko sa aking bagong buhay. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong opisina, tanaw ang makulay na skyline ng Makati. Ang gusaling ito, ang Isla Heights, ay hindi lamang isang istruktura ng semento at salamin. Ito ang simbolo ng aking muling pagbangon. Ma'am Isla, handa na po ang lahat sa ballroom. Ang boses ng aking bagong secretary na si Maya. Nakarating na rin po ang mga board members at ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare para sa launching ng inyong bagong proyekto. Ngumiti ako sa aking refleksyon sa salamin. Suot ko ang isang kulay ubing power suit na nagpapakita ng aking otoridad. Wala na ang bakas ng pagod. Wala na ang takot. Ang bawat linyang nakikita ko sa aking mukha ay marka ng isang digmaang napanalunan ko ng may danggal. Salamat, Maya. Susunod na ako. Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking mga hikaw na gawa sa perlas. Isang paalala na ang pinakamagagandang bagay ay nagmumula sa gitna ng matinding pressure. Bago ako bumaba, isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Si Tito Ben. Isla, tapos na ang final sentencing. Ang boses ni Tito Ben ay puno ng katiyakan. Si Don Victorio ay habang buhay na sa loob. Si Mark at Clara naman ay binigyan ng tig-20 taon ng walang parol dahil sa bigat ng ebidensya ng kidnapping at human trafficking. Ang biyanan mo? Ayon, nakatira sa isang maliit na apartment sa probinsya, umaasa sa pensyon na halos hindi sapat. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salita ni Tito Ben ay tila isang malambot na himig na nagpapakalma sa aking kaluluwa. Salamat, Tito. Salamat sa lahat. Wala yan, Isla. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ang huling hirit ni Tito Ben bago niya ibaba ang telepono. Pagbaba ko sa ballroom, ang tunog ng masigabong palakpakan ang sumalubong sa akin. Naroon ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may respeto at paghanga. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Luna, na ngayon ay 3 taong gulang na. Suot ang isang puting bestida. Kasama niya ang kanyang tutor, masayang tumatawa. Lumapit ako sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang akala ng marami, ang pag-ibig ay palaging tungkol sa pagbibigay at pagpatawad. Simula ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, matatag at malinaw. Ngunit ang natutunan ko sa nakalipas na 3 taon ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa paggalang sa sarili. Kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, hindi mo kayang protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Ngayong gabi, ang pondong ito ay itinatayo ko para sa bawat inang nakaranas ng pagtataksil, para sa bawat batang nanganib ang buhay dahil sa kasakiman. Hindi kayo nag-iisa. Matapos ang aking talumpate, isang lalaki ang lumapit sa akin. Si Gabriel, ang arkitekto na tumulong sa akin sa pagpapatayo ng gusaling ito. Isang lalaking tahimik, ngunit ramdam ang lalim ng respeto sa bawat salitang binibitawan niya. Congratulations, Ayla. You did it again, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. May dalang init na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Gabriel. Malaking bahagi ka rin ng tagumpay na ito. Ang aking tipid na sagot. Maybe we could celebrate? Just a quiet dinner? Pagkatapos ng lahat ng ingay na ito? Ang kanyang paanyaya. Tumingin ako kay Luna, na ngayon ay tumatakbo patungo sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako kay Gabriel. Ngumiti ako. Sa pagkakataong ito, ang aking ngiti ay umabot sa aking mga mata.
Siguro, Gabriel. Pero uunahin ko muna ang anak ko. Niyakap ko si Luna ng mahigpit habang ang liwanag ng mga camera ay nagpapatuloy sa pag-flash sa aming paligid. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagiging biktima. Ito ay nagtapos sa pagiging isang reyna ng sarili kong imperyo. Epilogue. Ang ganap na paglaya. Lumipas pa ang ilang taon. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Luna sa dalampasigan kung saan ko itinapon ang aking wedding ring noon, huminto ang aking anak at may itinuro sa malayo. "Mommy, look! The waves are so big today!" Ang masayang sigaw ni Luna habang hinahabol ang mga bula ng dagat. Naupo ako sa buhanginan. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Ang asul na karagatan ay tila naging isang malaking salamin ng aking buhay. Malawak, malalim, at minsan ay mapanganib. Ngunit palaging may dalang bagong simula sa bawat paghampas ng alon. Nakalimutan ko na ang muka ni Mark. Ang boses ni Clara ay naging isang malabong alaala na lamang. Ang sakit na akala ko ay papatay sa akin ay naging isang matibay na pundasyon ng aking pagkatao. Napagtanto ko na ang pinakamasakit na vandal sa mukha ng aking mga kaaway ay hindi ang aking mga salita, kundi ang aking katahimikan at ang aking hindi matatawarang tagumpay. Sila ay nabubuhay sa dilim ng kanilang mga selda, habang ako at si Luna ay malayang lumalangoy sa liwanag ng katotohanan. "Mommy, are you okay?" Tanong ni Luna habang lumalapit sa akin at humahawak sa aking mukha. "Yes, baby, I am more than okay," sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. "I am free." Tumingala ako sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang hangin ay humihip ng marahan, tila bumubulong ng isang huling mensahe sa akin. Wala nang bitag, Aizla. Ang langit ay sayo na. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng tunog ng dagat, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Ang aking pakikipaglaban ay nagbunga ng isang mundong ligtas, marangal, at puno ng pag-asa. Ang dulo ng aking kwento ay hindi isang pagtatapos, kundi isang walang hanggang simula.